I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. Sa nakaraang kabanata, nagsimulang maglakbay sina Lin Feng at ang mga bago niyang kagrupo sa Darkwind Ridge upang manghuli ng mga monster beast at manguha ng beast core. Nakaharap nila ang maraming halimaw. Ang 8th level monster beast ay natalo ni Jing Feng at ang 9 level monster beast naman ay natalo ni Lin Feng. Dahil sinubukan silang traidorin ni Jing Feng, tinapos ni Lin Feng ang kanyang buhay habang nanghihina siya dahil sa natamong pinsala mula sa halimaw. Sa pagpapatuloy ng kwento, nang sabihin ni Lin Feng na aakuin niya ang responsibilidad sa pagkamatay ni Jing Feng, tumutol si Han Man at sinabi, "Hindi ako duwag, Lin Feng. Hindi mo kailangang akuan lahat ng responsibilidad. Isama mo ako." Matagal na akong sawang-sawa sa ugali niya. Determinadong sumang-ayon din si Qing Yi, sabi niya, "Oo nga. Hindi namin ito tatakasan. Tatanggapin din namin anuman ang maging resulta ng nangyari." Nagpahayag din ng suporta si Jing Yun, "Aniya, tama. Paano namin maaatim na pasanin mo lahat Kuya Lin?" Napangiti naman si Lin Feng at naisip niya sa sarili, "Masaya ako na mayroon akong mga tapat na kaibigan." At sabi niya sa kanila, "Napakabuti ninyong lahat sa akin. Para sa akin, karangalan ang maging kaibigan ninyo. Kung magpapatuloy tayo, maaaring makatagpo tayo ng mas maraming monster beasts na kahit ako ay hindi kayang harapin. Kaya, bumalik na lang tayo sa komunidad ng angkan." Nakangiting sabi ni Han Man, "Sige. Salamat sa iyo Lin Feng dahil sa ginawa mo nakakuha tayo ng high level na mga beast cores." Sabi naman ni Qing Yi, "Oo nga. Ngayon hindi lang tayo makakakuha ng mga spirit dan na medisina kundi pati na rin ng ilang mga armas at kagamitan." Habang nagsisimula ng maglakad palayo si Lin Feng at ang kanyang mga kasama, isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa paligid. Ang mga yapot nila sa lupa ay nagsimula ng maglaho, ngunit ang tanawin ng bangkay ni Jing Feng ay patuloy na nakatatak sa isipan ni Lin Feng. Pero sa kabila ng lahat, malinaw sa kanyang isipan na si Jing Feng ay hindi karapat-dapat sa anumang awa. Sa huling pagkakataon ay pinagmasdan niya ito at nasabi niya sa isip niya, "Ginusto mo yan. Ang mga taong arrogant at walang respetong tulad mo ay hindi karapat-dapat na maging cultivator ng martial arts. Kapag nakatagpo ulit ako ng mga tulad mo, di ako magdadalawang isip na patayin silang lahat." Sa isang iglap, ang mga matang nakatingin sa patay na katawan ni Jing Feng ay tila nakatagpo ng isang bagong bagay na hindi inaasahan. Napansin ni Lin Feng ang isang maliit na aklat na nakaipit sa bulsa ng damit ni Jing Feng. Tanong niya, "Ano yun?" Lumapit siya at agad na kinuha ni Lin Feng ang aklat mula sa bulsa at tiningnan ito ng mabuti. Laking gulat ni Lin Feng nang matutunan na ang aklat na ito ay isang martial art book na naglalaman ng thunder frightening swordsmanship. Ang teknik na ginamit ni Jing Feng sa laban. Napangiti si Lin Feng at sabi sa isip niya, "Hindi ko inakala na dala-dala mo ang martial art book na ito sa lahat ng oras. Magaling, sa akin na ito ngayon." Ang thunder frightening swordsmanship at drawing sword skill ay hindi lang nagbibigay ng malakas na atake sa simula, kundi napapatili rin ito epekto ng mabilis na pagpaslang sa huli. Hindi ko na kailanman katatakutan ng mga mandirigmang nasa non-noble martial art state kapag natutunan ko ito. Habang nag-iisip si Lin Feng, naramdaman niya ang pagkasabik at determinasyon na bumangon sa kanyang puso. Ang aklat na ito ay tila isang gabay, na siguradong magagamit niya sa kanyang landas bilang isang cultivator ng martial arts. Ang mga lihim na nakatago rito ay tiyak na magbigay sa kanya ng bagong kakayahan na hindi lamang magpapaangat sa kanya kundi magtutulak sa kanya upang mapabuti pa ang kanyang mga kasanayan. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay at mga laban, nakabalik din sila sa clan community. Ang tanawin ng mga malalawak na kagubatan at matataas na kabundukan ay napalitan na ng mga matataas na gusali at kabahayan na abala sa pang-araw-araw na buhay. Ang mga tao ay naglalakad sa kalye, may mga tindahan at pamilihan, abala sa kani-kanilang mga gawain. Habang naglalakad sa gitna ng abalang lansangan, tanong ni Qing Yi, "Nga pala, Kuya Lin, ano na ang susunod mong gagawin?" Napaisip si Lin Feng saglit. Ang mga nagdaang kaganapan ay nag-iwan sa kanya ng isang mas matibay na desisyon. Ang pagkuha ng bagong aklat at ang malupit na labanan ay nagbigay sa kanya ng mas mataas na layunin, hindi lamang ang magtagumpay sa mga laban kundi ang magpatuloy sa pagpapalakas at pagpapabuti sa sarili bilang isang cultivator lalo na ngayong may bagong skill siya na kailangang aralin.
Tumagal ng ilang sandali bago niya nasabi ang kanyang desisyon, ngunit sa huli ay sinabi niya, pagkatapos nating maipagpalit ang Beast Core sa Spirit Dan, siguro ipagpapatuloy ko ang cultivation ko. Dahil kailangan ko rin talagang mas pagbutihin ang pagsasanay ko sa lalong madaling panahon. Dahil dito ay may naisip na mungkahi si Qing Yi. Sabi niya, kung gusto mong paunlarin ang iyong kakayahan sa pinakamabilis na panahon, iminumungkahi ko ang Wind Cloud Gorge. Maraming mahuhusay na mandirigma mula sa Yunhai Clan ang nagpupunta roon. Malaki ang potensyal ng talento mo, Kuya Lin, at naniniwala akong magiging malaki ang progreso mo doon. Bahagyang nanlaki ang mata ni Lin Feng nang marinig ang lugar na ito. Sabi ni Hanman, tulad ng sinabi mo, actually plano ko ring magsanay sa Wind Cloud Gorge. Dagdag pa ni Qing Yi, Hanman, may solidong pundasyon ka sa martial arts. Magandang lugar din yun para sa pagsasanay mo. Natawa naman si Hanman at nasiyahan sa ideyang ito. Sabi niya, kung loloobin ng tadhana, magkita na lang tayo doon, Lin Feng. Nakangitiring tumugon si Lin Feng, aniya, sige ba? Kapag hindi tayo masyadong abala, magkita-kita tayong muli. At dumating na ang oras para maghiwa-hiwalay ang grupo dahil sa natapos nilang misyon. Nakangiti silang kumaway. Nagpapalam, habang naglalakad papalayo mula sa isa't isa. Nang makalayo na si Lin Feng mula sa clan community, nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa masiyahin niyang hitsura kasama ang mga kagrupo, naging seryoso at matalim ang kanyang mga mata. Habang naglalakad siya, ang kanyang isipan ay bumalik sa isang madilim na bahagi ng kanyang nakaraan na ipinaalala sa kanya ng Wind Cloud Gorge. Sabi ni Lin Feng sa kanyang isip, ang mga alaala ng Wind Cloud Gorge. Muling nagising ang mga masakit na alaala. Ngunit hindi na ako ang basurang Lin Feng na mula sa nakaraan. Ang pagsisisi at kahihiyan na tinanggap ko mula rito, ay tiyak na ibabalik ko ito sa inyo. Ang mga salitang ito ay puno ng matinding galit at determinasyon. Ang Wind Cloud Gorge ay isang lugar ng kahihiyan para sa kanya. Dito siya unang nakaranas ng pinakamatinding pagkatalo at pang-iinsulto. Dito rin siya unang natutong ang buhay bilang isang cultivator ay hindi basta-basta. Ngunit ang bawat sakit, bawat paghamak na natamo niya mula sa lugar na iyon, ay nagsilbing gabay para sa kanyang paglago. Tinanggap niya ang lahat ng iyon, at ngayon ay gumagawa siya ng paraan upang gamitin ang mga pinagdaanang hirap bilang lakas para gantihan ang mga nang-api at nagpahirap sa kanya. Malalim ang mukha ni Lin Feng puno ng mga alaalang ito. Ang batang dating tinutokso at tinatanggihan ay naging isang ganap na martial artist na, handa nang ipaglaban ang kanyang mga karapatan at isulong ang kanyang landas. Alam niyang malapit na ang araw ng kanyang paghihiganti, at hindi na siya ang magpapatalo sa sinuman. Habang ang hangin ay humihip sa paligid at ang daan ay tahimik, nagsimula siyang maglakad ng mas mabilis, ang bawat hakbang ay puno ng determinasyon. Sa bawat galaw, ramdam ang lakas at sigla na ipinanganak mula sa mga taon ng pagsasanay at mga pagsubok. Pagkalipas ng ilang araw, sa gitna ng mabundok na lupain sa Wind Cloud Gorge, patuloy siyang nagsasanay habang naglalakbay. Isang araw, tahimik siyang nagpapahinga pagkatapos niyang mag-iwan ng isang malaking bakas ng pagsabog sa lupa. Pinagmasdan niya ang kanyang palad at masayang sinabi, malaking tulong nga ang Spirit Dan, kaya kung pabilisin ang progreso ko nang hindi ginagamit ang Dar Warrior Soul. Ganito pala ang pakiramdam ng Eightfold Air Martial Arts State. Nabasag ang pagninilay niya nang may biglang nagsalita sa paligid. Sabi ng boses, Lin Feng. Talaga namang may lakas ng loob ka pang pumunta rito, ikaw na basura ka. Napasugod si Lin Feng at agad na tumayo, ang katawan niya ay handa na sa anumang pag-atake. Sa paligid ng madilim at mabundok na lupain ng Wind Cloud Gorge, ang boses na narinig niya ay nagdulot ng matinding galit sa kanyang dibdib. Hinanap niya ang pinagmumulan ng boses at paglingon niya, nakita mula sa kanyang likuran si Lin Heng, ang kanyang pinsan na bumugbog at nang api sa dating si Lin Feng. Mayabang siyang nakatayo habang minamaliit si Lin Feng. Nakangising sabi nito, binugbog na kita ng husto, paanong buhay pa rin ngayon? Ang swerte mo nga naman. Mukhang kailangan yatang patayin kita ulit. Ang mga basurang gaya mo ay walang pagkakataon at karapatang magmana ng posisyon bilang batang Panginoon ng Lin Clan. Hindi na bago kay Lin Feng ang mga insultong ito. Dati, ang mga ganitong uri ng boses ay nagdulot sa kanya ng takot at kahihiyan. Pero ngayon, hindi na siya ang dating Lin Feng na madaling maapektuhan.
Matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan, wala nang bahid ng pagkatakot sa kanya. Nakangising sumagot si Lin Feng, ngayong nagyayabang ka sa harap ko, naisip mo ba ang naging katapusan ni Lin Yun? Si Lin Yun ang kapatid ni Lin Heng na isa rin sa mga nang-aapi kay Lin Feng. Matatandaan na tinalo ito ng bagong Lin Feng sa kanilang pagkikita sa pagpupulong ng angkan. Dinuro-dulo ni Lin Heng si Lin Feng at galit na sinabi, ang lakas ng loob mong banggitin ang kapatid ko. Hindi ko pa nababayaran ang pananakit na dinulot mo sa kanya. Natatawang sabi naman ni Lin Feng, o talaga, mabuti kung ganun. Ngayon ayusin natin ang mga lumang problema sa pamamagitan ng bagong galit. Tumayo si Lin Feng at kumpiyansang hinamon ng laban ang kaharap. Dagdag pa niya, pero kung gusto mong humingi ng tawad, hahayaan kitang umalis. Inis na sabi ni Lin Heng, sinabi mo bang humingi ako ng tawad? Nababaliw ka ba? E basura ka lang naman. At mabilis na iniangat ni Lin Heng ang kanyang kamao, at pinalibutan ito ng enerhiya. Ibinuhos niya ang kanyang buong lakas sa isang suntok na tumama sa pisngi ni Lin Feng. Sigaw niya, mapunta ka na sa impyerno. Nag-iwan ng daplis ang suntok niya sa pisngi ni Lin Feng ngunit tumawa lang ito at sinabi, yun na yun. At hinawakan ni Lin Feng ng mahigpit ang kanyang braso at sinabi, Lin Heng, hindi lang kayo pareho ng pananalita, kasing tanga at kasing walang silbi ka ring tulad niya. At itinulak niya ng malakas si Lin Heng nang pakawalan niya ang pagkakahawak sa braso nito. Matapang na sabi ni Lin Feng, ibabalik ko sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin. Naging seryoso ang tingin ni Lin Feng at iniangat ang kanyang palad sa ere. Kumawala ang isang napakalakas na alon ng enerhiya. Iniangat ni Lin Heng ang kanyang mga braso sa ulo niya upang protektahan ang sarili ngunit hindi siya makapaniwala sa taglay ng lakas ng taong paulit-ulit niyang tinatawag na basura. Halos tumilapon siya sa lakas nito. Sabi ni Lin Feng, hindi mo kayang tiisin. Hindi ko pa nga ginamit ang buong lakas ko. Ngayon, magsimula na tayo. Kumislap ang enerhiya sa kamay ni Lin Feng na tila mga kidlat, at pinakawalan niya ang atake na natutunan niya kamakailan, ang thunder-frightening swordsmanship. At tumama ang isang malakas na kidlat sa buong katawan ni Lin Heng. Nagsuka siya ng dugo sa tindi ng pinsala sa loob at labas ng katawan, at di niya mapigil ang mapatamba sa harapan ni Lin Feng. Mapanuyang sabi ni Lin Feng, oh, mukhang naging masyado akong marahan sa'yo. Ang kanina'y mayabang na pananalita at pag-uugali ni Lin Feng ay napalitan ng pagmamakaawa. Sugatan ang kanyang mukha at walang lakas na natitira, nagsusumamong sabi niya kay Lin Feng, nagkamali ako. Hindi ko dapat hinanggad ang posisyon ng batang Panginoon ng Lin Clan. Patawarin mo ako sa mga bagay na nagawa ko. Magmula ngayon, gagawin ko ang lahat ng mga ipag-uutos mo. Nakikiusap ako, maawa ka sakin. Pakiusap, Lin Feng. Ngunit nanatiling walang emosyon ang mukha ni Lin Feng. At isang matalim na tanong ang kanyang binitawan, noong nanghihingi ako sayo ng awa, pinakawalan mo ba ko? Hinayaan mo ba kung mabuhay? Dahil dito, hindi nakasagot si Lin Heng dahil alam niya ang ginawa niyang kasalanan. Di niya mapigil ang maluha ngayong napagtanto niya ang lugar niya. Nanginginig na sabi niya, tama ka. Karapat dapat akong mapunta sa impyerno. Wala akong kwenta at hindi na nararapat mabuhay. Pero, alang-alang sa ating ugnayan bilang magpinsan, pakiusap, hayaan mo sana akong mabuhay kahit walang halaga ang buhay ko. Ngunit malamig na tugon ni Lin Feng, nakakagulat naman na naaalala mo pa palang pinsan kita. Sige, bilang isa ka pa ring miyembro ng ating Lin Clan, hahayaan na kitang mabuhay. Pero para pigilan ka sa paggawa ng masama, sisirain kita. At gamit ang mga kidlat ng enerhiya mula sa kanyang kamay, tumusok ang matatalim na kidlat na ito mula sa iba't ibang direksyon. Tumagos ang bawat talam sa katawan ni Lin Heng, layuning wasakin hindi lang ang kanyang bawat kalamnan kundi pati ang cultivation niya na pinagsikapan niya sa loob ng mahabang panahon. Naiwang nakahandusay si Lin Heng. Pagkatapos ng kanyang atake, tumalikod si Lin Feng at binalaan siya na huwag na siyang magpapakitang muli sa kanyang harapan. Habang nagdurugo ang kanyang ilong, bibig at buong katawan, kahit garalgal ang boses at galit niyang inyusal, Lin Feng. Paano mo nagawang tanggalin ang cultivation ko? Nakakainis. Hindi kita hahayaang mamatay ng mapayapa. At mula sa eksenang iyon, di nagtagal ay lumayo na rin si Lin Feng at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay sa kabundukan.
Sabi niya sa isip niya, hindi ko siya pinuruhan dahil kamag-anak ko siya at hindi kami pinapayagan na patayin ang mga miyembro ng angkan. Pero sa susunod, hindi na ako magpapakita ng anumang awa. Ngunit nabasag ang katahimikan ng paligid nang biglang lumipad ang isang palaso sa gilid ni Lin Feng. Gamantik na siyang madaplisan nito dahil ilang pulgada lamang ang distanya niyon sa kanya, at tiyak na natamaan siya kung hindi siya nakailag sa oras. Mabilis siyang lumingon sa likod at sumigaw sa ere, sino ang nagpakawala ng palaso sa likuran ko? At lumitaw ang isang pamilyar na babaeng may kulay rosas na buhok at mapupungay na mga mata. Si Liu Fei, ang nakatagpo ni Lin Feng sa hot spring. Galit na sabi niya, bastos na hayop ka. Ang lakas ng loob mong magpakita pa sakin. Maswerte ka na nakaligtas ka noong nakaraan, pero ngayon hindi na kita bibigyan pa ng pagkakataon. Maghanda ka ng mamatay. At naghanda siyang hatakin ng 5 palaso na sabay-sabay niyang pakakawalan tungo kay Lin Feng. Naging seryoso ang tingin ni Lin Feng at naisip niya, si Liu Fei na naman. Ang liit nga naman ng mundo. Kinailangan kong tumakas noon dahil hindi sapat ang cultivation ko. Pero ngayon, hindi ko na kailangang magtago pa. At matapang niyang sinalubong ang mga bumubulusok na palaso mula kay Liu Fei, habang napapalibutan ng mga kidlat ng enerhiya. Lubhang nagulat si Liu Fei sa hindi inaasahang paglusob ni Lin Feng sa kabila ng kanyang mga atake. Nagawang basagin ni Lin Feng ang mga palaso niya nang walang kahirap-hirap. At sinabi niya, pangkaraniwan lang ang mga ito. Ikaw ang dapat mag-ingat. Ngunit nang aatake na sana si Lin Feng, bago pa siya makalapit ay biglang dumagundong ang lupa ng tumarak ang isang malaking enerhiya na tila isang malaking espada mula sa langit. Hinaranggan nito si Lin Feng sa kanyang pag-atake kay Liu Fei. Bahagyang nagulat si Lin Feng at napaatras. Sumigaw siya sa ere, sinong nandyan? Nagsalita ang isang boses, nang ahas kang saktan si Ate Liu Fei. Bata, pagod ka na bang mabuhay? Ngunit maging si Liu Fei ay hindi inaasahan ang bisita, kaya tinanong niya rin kung sino ito. At nakaupo sa itaas sa isang sangay ng puno ang isang binatang nagngangalang Yu Hao, isang inside disciple mula sa Yunhai clan. Ang cultivation level niya ay nasa spirit martial arts state. Kumpiyansang sabi niya, ate, hayaan mo kung tulungan kang talunin siya. Naalerto si Lin Feng nang mapagtanto na isa siyang inside disciple. Samantala, nagalit naman si Liu Fei nang makita kung sino ang nasa likod ng pagliligtas sa kanya. Sabi niya, Yu Hao, problema ko ito kaya ako na bahala dito, huwag ka nang makialam. Bumaling muli si Liu Fei kay Lin Feng at sinabi, ang pangalan mo ba ay Lin Feng? Tatapusin ko ang paglalaban nating dalawa sa ibang araw. Pero tama na ito sa ngayon. Umalis ka na. Nalilitong tanong naman ni Lin Feng, anong ibig mong sabihin? Binabalak mo bang tumakas ngayong napagtanto mong hindi mo ako kayang kalabanin? Ngunit kumpiyansang sabi ni Liu Fei, tigilan mo ang pagiging dalulo. Naabot na ni Yu Hao ang spirit martial arts state, at tiyak na mamamatay ka kapag naglaban kayong dalawa. Ayoko lang na makialam siya sa laban ko. Inis na sabi naman ni Lin Feng, sige ikaw ang bahala, basta tatandaan mo ito, hindi pa tayo tapos. At tumalikod na si Lin Feng. Ngunit walang balak si Yu Hao na pakawalan siya. Sabi niya, hindi ka makakatakas sa akin. Hinayaan ka ni Ate Liu Fei pero ako hindi. Sinite siya ni Liu Fei, Yu Hao. Tama na yan. Pamitik si Yu Hao at sa isang iglap ay kumawala ang isang enerhiya sa hangin na singtalim ng espada, na direktang tatama sa likuran ni Lin Feng. Bagamat nakapikit, naramdaman ito ni Lin Feng at inis na sabi niya, wala namang alitan sa pagitan natin, hindi tayo magkaaway kaya bakit mo ako sinusubukang patayin? At sa isang mabilis na galaw ay nagawa niyang maiwasan ang espadang ito, na tumama ng malakas sa lupa. Sabi ni Lin Feng, Yu Hao. Sa araw na maabot ko ang spirit martial arts state ay magiging katapusan mo na. Nakangising sabi naman ni Yu Hao, anong klaseng baliw ka? Hindi ka kwalipikado para marating ang spirit martial arts state. Samantala sa isang gilid, di mapigil ang mamangha ni Liu Fei. Sibi niya sa isip niya, nakita ko ulit ang galaw na ito. Nakakamangha na nagawang maiwasan ni Lin Feng ang Sword Warrior Soul sa spirit martial arts state. Gaano ba siya kalakas? Sa pagbabalik ng isang kalaban at paglitaw ng isang bagong karakter, ano kaya ang magiging papel nila sa buhay ni Lin Feng? Sa pagpapatuloy ng kwento ay may mga makakasamang kaibigan si Lin Feng. Abangan sa susunod na kabanata.